Good morning everyone. This is the perfect time I think para introduce sa inyo yung husky pack ko. Well, ang purpose ng content namin is to share my journey with them, my family's journey with our huskies, and siguro makapag-share na rin ng tips kung ano yung mga nag-work para sa amin, but we're not experts, we're not veterinarians or anything. Gusto lang namin i-share kung ano yung journey namin, yung everyday mga activities nila or yung mga nangyayari sa kanila on a day-to-day basis. Tapos, share na rin kung merong mga tips na nag-work para sa kanila na pwedeng makatulong sa inyo. And what makes us different from other husky content, kasi sila magkakapatid. They are in the same from the same litter, from the same mother. Ayun. Kaya medyo talagang may issue sa magkakapatid na magkakasama. Kasi meron tinatawag na littermate syndrome. Yung dapat kasi hindi magkakasama yung husky puppies from the same pack. Pero ito kasi sabihin ko yung backstory. Yung backstory kasi is that nag-adopt kami ng isang fur baby, si Nala. Decision ko yun kasi gusto kong bigyan ng aso yung mga anak ko kasi matagal na nilang gusto magka-aso. Tapos yun, one Christmas, yun yung naging Christmas gift ko sa kanila, si Nala. Tapos, after ng first birthday niya, after ng first birthday niya, naisip namin na ibili siya na magkaroon, it's about time na magkaroon na siya ng kalaro kasi nag-iisa siya. So, nag-adapt ulit kami, isang half Aspin, half Golden Retriever, si Summer. Yun. Tapos, I've read about something tungkol dun sa reproductive system ng female husky na kung hindi mo ipapaspay, dapat ipabuntis mo na lang para yun nga, safe. Para sa health niya. Pinastad namin si Nala hanggang sa ayun, nagkaroon na siya ng first litter. Anim yung naging anak niya. Pinarehome namin yung 3 and naiwan tong 3. Kaya ayun, meron kaming magkakapatid dito na 3. So, bali ngayon, ang huskies, 4, at saka yung tita nila na half Aspin, half Golden Retriever. Hindi dapat namin sila ikikip. Mag-iiwan lang kami ng isa. Supposedly si Tokyo lang yung maiiwan, kaso parang na-attach kami kasi tumagal. So, na-attach kami kay Kadi, yung female. Tapos si Tokyo talagang maiiwan yan eh. Si Phoenix, yung bunso, dapat ipaparehome din namin. Kaso yung kumukuha sa kanya, nagtitrain ng mga dogs. Tapos yung ginagawa niya is ang reward. So bali nakakulong sila, tapos ang reward kapag sumunod dun sa trick na pinapagawa, makapaglaro siya the entire day na hindi naka-crate. Parang ang mangyayari, kulong talaga sila, hindi sila malaya. So yun yung reason kung bakit hindi ako pumayag na iparehome siya doon, kasi hindi kami sanay na nakakulong yung mga dogs. Parang family members sila dito. Parang kasama sila sa bahay. Kahit minsan sobrang gulo nila, nakakasira ng mga gamit, ganyan. Kahit anong linis mo, maya't maya kalat. Tapos minsan may mga accidents, yung mga dumi nila. Pero hindi kasi kami nasanay na nakakulong. So, talagang kasama lang namin sila dito sa bahay, treated like family members. Pinoproblema namin kung anong kakainin nila, yung ganun. Yung hindi kami talaga nag-alaga for the sake of gawing pet lang. If you know what I mean. Basta yun. Tapos, so ayun nga, I know na may risk kasi nga dahil dun sa tinatawag ng littermate syndrome,
pwede silang maging super dependent sa isa't isa, pwedeng maging aggressive towards one another. Pa ba yung mga sinasabi nilang hindi maganda, mahirap turuan. Yun, talagang na-experience ko yun, ang hirap nilang turuan kasi nga sama-sama sila. So, turuan mo yung isa ng stay, tapos may dalawang ayaw mag-stay. Yung matututo sana, hindi na matututo. So, ganun lang. Tapos, so basta ang mostly ang makikita nyo is kung paano nabubuhay everyday itong magkakapatid na supposedly hindi dapat. Parang hindi naman namin na-experience yung mga sinasabing negative tungkol dun sa littermate syndrome. Meron pa yun magiging antisocial sila, super scared sa mga tao. Ano pa ba yun? Yun nga, super dependent towards one another. May ano sila, anxiety, separation anxiety. Pag wala yung isa, malungkot yung isa, na madidepress, ganyan. Hindi naman nangyayari sa kanila so far. So, awa ng Diyos, okay naman sila. Yun lang talaga yung na-experience ko, yung ang hirap turuan ng skills. Hindi katulad ng mother nila, kasi nung time na yun, mag-isa lang siya. Kung kahit anong ituro ko, natututunan niya agad. So, sinala marunong ng turnaround, ng play dead, siya ng high five, stay, stand up, lie down. Ang dami niyang alam. Pero itong mga tong alam lang nila, sit, give me 5, tsaka stay. Pero hindi pa masyado sa stay. Minsan, sinusuway ako. So, yun. So, sana magustuhan niyo yung mga videos na ipopost namin about them. And sana may mga makuha kayong tips from us as we post videos. Kung ano man yung ma-share ko na pwedeng makatulong, syempre i-share ko naman. Pero, hindi ko naman siya i-share kung hindi naman sinabi ni vet din. So, yun. So, actually, marami na nga nangyari sa kanila. Diyan, nalason si Kali kasi siya ingest ng pesticide. Diyan na nagka-parvo si Summer, yung tita nila, yung golden retriever, half golden retriever, half aspin. Nagka-parvo siya. So, parvo survivor siya. Sinala, nagka-distemper. Distemper survivor. Tapos, may isa dito, yung nasa tabi ko. Ayun, survivor ng pagkalason. So, eto may makulit dito sa tabi ko, si Kali. Yan, female yan. Yung, tapos, hindi ko alam paano baliktarin yung camera kasi naka-ano lang ako, naka-selfie mode. Kaya hindi ko mapakita sa inyo, pero nasa harap ko si Phoenix, yung bunso, and si Tokyo, yung panganay. Siguro mamaya na lang. Tapos, ipakita ko rin sa inyo yung tatlong na-rehome. Oo, tama. Papakita ko rin sa inyo yung video siguro nung nanganak si Nala. Pero, syempre, hindi naman super graphic kasi baka mamaya may mga sensitive na manunood, ganun. So, papakita ko sa inyo yung backstory before, alam ko na. Mas maganda yung sinala muna. Pagsawaan nyo muna sinala sa unang vid. Para kasi yung mga susunod puro mga anak na niya yung magiging focus. Ayun. So, ayun na lang pala yung isasama ko sa video na to. Since intro pa lang naman. Pero syempre kahit pa paano may sundot nung kasama silang anim para makita nyo rin yung time na kompleto pa sila before na rehome yung tatlo. Yun. So, ayun muna. Sana if you are interested sa mga husky content and kung paano yung day-to-day journey nila, please like, comment, and subscribe. Thank you, and see you around. Bye-bye. Tulog! Ako ulit. Sorry. May pahabol pala ako. We started nga pala with Nala. Sa apartment pa kami nakatira. Tapos, nakabili kami ng lumang bahay na, as in super luma, as in lahat ng bagay dito dinatnan namin sira-sira, kulang-kulang. Tapos, basta,
Puro siya, hindi siya Instagrammable kahit sa ang sulok ng bahay na to walang Instagrammable. Magti 3 years na kami dito and unti-unti naming inaayos yung mga bagay-bagay. So itong nakikita nyo, maski yung background na yan, hindi yan ganyan dati. Siguro kahit pa sundot-sundot, baka mapakita ko rin yung itsura ng bahay na to before kami nagpagawa. Hindi pa siya fully gawa. Ang dami pa ring pangit sa bahay na to. Since luma nga, yun lang kaya kong bilhin. Sorry sorry naman. So, ayun. Hindi ko kayang bumili ng bago. So, ayun. Ang katwiran namin is, bumili lang tayo ng lumang bahay na kaya nating afford. Tapos, unti-unti na lang nating pagandahin. Kada magkakaroon ng budget, paggawa, ganun. So, kung pasensya na kayo kung may mga video sila na makikita nyo yung mga parts ng bahay na hindi pa develop, hindi pa napapagawa, medyo pangit pa talaga yung bahay. Pero may mga parts ng bahay na medyo napaganda naman namin kahit papaano. So, ayun. Yun lang, nagbibigay lang akong disclaimer. Baka sabihin nyo, ba yan, pangit naman ng bahay. Yun. Naisip ko lang. Kasi kukunan ko sana ng video tong dalawang tulog sa harap ko. Tapos naisip ko na kung pangit nga pala ng bahay. And I thought, mas maganda magbigay ng disclaimer na ayun nga, hindi pa ganun kaayos yung bahay namin. Tapos, may isa pa akong naisip kanina na ihabol. Ayun nga, dati sa apartment lang kami. Pero, sinala everyday yan na ilalakad sa labas before, nung nandun pa kami sa apartment. And, ayun, mabait naman yung kasera namin kasi pumpayag naman siya na may husky na, alam mo yun, parang apartment tas may malaking dog, diba? Hindi naman dapat papayag. Pero siya, okay naman siya. Mabait yun, yung landlady namin. Tapos, ayun nga, nag-start na kami na, yun, magkaroon ng sariling bahay. Nasabi ko na, no? Sorry, paulit-ulit. For now, yun na muna. Also, nakuha namin yung inspiration sa ibang mga nagko-content ng about huskies. Doon kami kumuha ng nung bago naman namin kinuha si Nala, nag-subscribe ako doon sa isang husky content din. Yung nag-vlog din siya tungkol sa mga huskies niya. Tuntua kami. Tapos doon, marami rin kami natutunan doon, promise. Tapos yun, i-share din namin sa inyo kung ano yung mga natutunan namin doon na ganito rin yung nila, everyday, yung mga day-to-day na ginagawa ng mga huskies. Yun. Hanggang sa, ayun nga, hindi na ako nakanood kasi dumami na sila. So, marami ng busy na, ganun, work, tas dami mong alaga, mga ganun. So, hindi na ako nakakanood dun sa dati kong sinubscribean na husky vlog. Husky vlogger. Yun. So, yun. Kaya, sarili na lang namin content din. Start din kami dahil na-inspire nga kami sa kanila. Ayun lang. So, see you next time. Bye-bye. Dito rin siya. Matatakot ka pala? Matatakotin ka pala eh.
Lala. Uy, uy, uy. Pasakay lang. Tulong! Tulong! Yo, take a picture! Siya nahirapan. May itim ka, tas puti. Magbigay ka ng brown. Ayun talaga. Uy, teka lang. Makahila ka naman. Uy, sandali. Gunting. Guntingin.